Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ayaw ko nang sumakay ng jeep tuwing hating gabi. Hindi dahil sa takot sa holdupper, kundi dahil sa huling sakay ko na hindi na pala dapat nangyari. Galing ako noon sa overtime, bandang alas 11:45 ng gabi, nang makasakay ako ng jeep pauwi. Halos walang ilaw ang kalsada, tahimik, at malamig ang hangin kahit hindi naman Disyembre. Sa jeep, may isang matandang babae, isang lalaking nakaputing polo, at isang estudyanteng tahimik lang. Wala kaming imikan. Normal lang. O so I thought. Habang umaandar ang jeep, napansin ko, walang anino ang mga kasama ko. Akala ko, pagod lang ako. Inaantok, kaya pumikit ako saglit. Pero may narinig akong bumulong. Baba ka na. Pagmulat ko, nakatingin sa akin ang matandang babae. Ngumiti siya, pero wala siyang mata. Bigla akong nanlamig. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Ang driver, hindi rin tumitingin sa amin. Diretso lang ang tingin niya sa daan. Sinubukan kong tumayo, pero ang bigat ng katawan ko. Tapos narinig ko ulit, hindi ka dito dapat. Sa sobrang takot, napasigaw ako. Para po. Biglang huminto ang jeep. Biglang bumukas ang ilaw. Pagtingin ko, mag-isa na lang ako sa loob. Walang matanda. Walang estudyante. Walang lalaking nakaputi. Kinabukasan, nagtanong ako sa driver. Kilala ko siya. Regular siya sa ruta. Sabi niya sa akin, ikaw lang ang pasahero kagabi. Pero may dinagdag siya. May aksidente dyan sa kanto kahapon. 3 namatay. Pareho ng description ng sinabi mo. Nanlambot ang tuhod ko. Mula nun, hindi na ako sumasakay ng jeep kapag lampas alas 11. At tuwing may naririnig akong bumubulong ng baba ka na, alam kong hindi lahat ng sakay buhay. Kung sakaling mag-overtime ka at may jeep na biglang huminto para sa'yo, siguraduhin mong ikaw lang ang sakay.